Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas. Kay Paras, at ito ay inyong lingkod at paglaw ng bubuwan ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar. Magandang araw po sa ating lahat. At para sa ating sekretary. Magandang hapon, magandang araw sa ating mga ibang mahal na mga kababayan na nasa iba-ibang bansa. At andito na po tayo muli sa ating episode. Iparas kay Paras. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa bakit masyadong naalarma ang ating mga kababayan at bakit naman pinipilit din ang pagtalaga kay attorney Justice Secretary Boying Remulla bilang ombudsman. Maraming nagsasabi na ito ay lutong Macau na. Pero mayroon ngang tanong, who's afraid of the big bad wolf? Di ba mayroon tayong song, who's afraid of the big bad wolf? The big bad wolf. Ano ba ang magagawa ng isang ombudsman? Because ang ombudsman is only limited to government officials. Unless that government official is tied up with a private official that is being investigated. Okay. So, ito po, mayroong news item tungkol sa appointment ni former Justice Secretary Boying Remulla na hinirang na or itinalaga na bilang ombudsman. Inianunsyo na ngayon ng Presidential Communications Office ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong ombudsman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ay matapos na mag-expire na yung termino ni dating ombudsman Samuel Martires noong July. Ayon dito sa PCO, sa ilalim ng liderato ni Remulla ay inaasahan nila ang commitment nito na labanan ng korupsyon at bilang ombudsman ay inaasahang itataguyod ni Remulla ang transparency, palalakasin ng anti-corruption measures at titiyakin na ang hustisya ay maigagawad ng patas at maayos. Ayon sa PCO, walang sacred cows, walang exemptions, walang excuses. Public office is a public trust, sabi ng PCO. At sino mang dito ay magtatangka na ito ay i-betray ay papapanagutin o magtataksil ay papapanagutin. Ayon dito sa PCO, si Pangulong Ferdinand Marcos ay patuloy na nagsusulong ng transparency, pagiging patas at mananatiling guiding principle ni Remulla ang rule of law. Gayon din ng Administrasyong Marcos na siya niyang susundan bilang gabay ni Remulla na magsisilbing bagong ombudsman. Yun ang nila, no? Yun ang Positioning. Diba? Pero sige, Maring Eli. ako nagtataka ako kasi Justice Secretary ka na. Tapos yung pagiging ombudsman, sa gobyerno ka lang, Justice Secretary, pwede sa lahat eh. Yes. So ano kayang meron? Meron ba siyang special na mission or ano yung pwedeng gawin? Bakit siya ang napili? Well, ilatag muna natin to. Sige. Bakit pinilit talaga? Unang-una, pagka-retire ni Martires, mayroong mahusay na acting ombudsman, isang babae. At hindi siya natitinag. She did her part. But Ombudsman talaga. ombudsman. Pero through the manipulation of Malacanang, kasi siyempre, ang Malacanang naman ang nagmamaniobra dyan eh. Yung isang walang saysay na ombudsman from the Visayas, sinusuka na ito ng mga nagpapile ng mga kaso sa Visayas kasi dinidismiss lang yung mga kaso. May mga
istorya na nagkakayarian lang at nakakalusot ang mga salarin ng mga government officials, local government, governors, ay itinalaga na magiging acting. Oh, I see. And ang sinasabi-sabi is, ang purpose lang niya ay to spare Justice Secretary Remulla from being prohibited to become an applicant. In other words, ang purpose niya is to parry all cases that would hinder former Justice Secretary Remulla as a candidate sa Judicial Bar Council. And true enough, nangyari naman ito lahat. Kasi sila Attorney Torion, sinasabi nila, yung mga pinay nilang ay parang manipulate. But anyway, that's water under the bridge now. After the fact, Yung ini-expect na mangyari ay nangyari naman talaga. Because only Marcos has the final say as to what will happen in this country. So ang tanong ngayon, ano bang pinagpipilit nila? Ano bang kahulugan na bakit ipipilit na, well, para sa akin, the Secretary of Justice has more power than the Ombudsman. Because he can file cases, and there are in the Ombudsman law concurrent jurisdiction ng Justice at saka Ombudsman. But anyway, ang nakikita ko dito, takot na takot si Marcos, mga kababayan, na wala na siyang support ng taong bayan. Wala siyang rallying people who would support him. So, ang Ombudsman, malaking pananakot yan sa mga local government officials. fear factor. May fear factor yan. Kasi maraming kurakot. In fairness, din sa kay Justice Remulla na being an ombudsman, sobrang maraming kurakot sa local government officials. Governors, mayors, yung intelligence fund, ginagawang private fund ng mga local government officials yan. Yung tinatawag nating mga job order, ginagamit nilang pampolitika. So, takot ang mga local government na maimbestigahan. So, with the new ombudsman, magto-toe the line ngayon lahat ng mga local government. Hindi ba ito kaya sekjing ng DILG Secretary? Kasi Remulla rin naman Secretary Walang DILG. jurisdiction ng DILG Secretary. Sa mga local government? Sa sa mga kaso, wala. Walang sa mga kaso. Administrative lang yung kanilang Pwedeng suspendin mga gano'n. The ombudsman kasi can investigate both administrative and criminal. Yun ang mabigat. Pero yung sinasabi nilang... Ito nga yung kumakalat ngayon. Okay, sige. Na sinimulan pa ni Jaime Marcos, di ba? Na ito daw ay nakatuon para i-disqualify o tanggalin si Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ano ba ang mga pros and cons dyan? Walang saysay yan. Because the ombudsman will only investigate. So parang piskalya nga dyan. Piskal lang yan. Pero ang huwes is the Sandigan Bayan. Pero mayroon pa rin, prior to the filing of cases sa Sandigan Bayan, the court can intercede again or can still intercede through certiorari. Halimbawa, sa administrative, pwede niyang isuspend or even in the case of noon kay Carpio Morales, si Joel Villanueva,
there was a decision to remove him from office. Pero sabi ng Senate, it's under the Constitution. It's only the Senate that can discipline its members. In the case... Ganun din sa Congress. Only Congress can only, suspend its members. yes. So, congressmen and senators, hindi pwedeng Hindi pwede. ibuuin ni Remulla. Hindi pwede. So, hindi siya involved dito sa Pwede siyang flood control na sa criminal offense, sa administrative, wala siyang jurisdiction over the congressman and the senator. Sa criminal, pwede siyang mag-file ng information sa Sandigang Bayan. Siya ang mag-prosecute. Pero hindi siya ang magdidesisyon. Oh. Pero tinatawag na preventive suspension. pwede siyang mag-preventive Administrative. suspension, but that's limited. But preventive suspension can be overturned by the Court of Appeals. Ayun. If it is, in the excess of jurisdiction, grave abuse of discretion by the ombudsman, pwedeng i-reverse yan ng Court of Appeals. So, ang nakikita ko, para takutin lang ang mga local government. Kasi hassle yan eh. Pwede kang masuspend eh. He has the power to issue preventive suspension. Pero limited. Paano yung final ng mga kaso ni Jaime Marcos at ng Senate Committee on ni Jaime Marcos tungkol sa di umano'y kidnapping ni PRRD sa papunta sa The Hague? May mga nakapahal yan sa ombudsman yun. Okay, ganito yan. So, Pinael, dinismiss. Jaime can go to the Court of Appeals. Okay. And file certiorari for grave abuse of discretion So, ano rin? No? against the ombudsman. Pwede i-reverse. Pwede rin tablahin doon, ano ha? Pwede tablahin. Kaya nga, limited lang din yung powers niya. So, As far as, pero, they have very large power in terms of putting fear among the local government officials. so baka ito political It's a political move. move towards 2028 siguro. Towards 2028 or towards the ouster Marcos to people power. He can create havoc in the local government for them to toe the line in favor of the administration. He can create fear na pwede niyang pabulungan yung LGU na ikaw kagaya ni Hubahib, sinuspend ang ombudsman. Hindi kaya ito tanim din? Kasi mahaba ang term nito Just in case iba na ang presidente ng 2028, 8 years yung extended. Well, there are Term ni Remulla there are precedents tulad ni Gutierrez. Appointed ni GMA yun. Pero pagdating kay Noynoy, in-impeach. So kung namanalo si Sara by glory of the Lord, So pwede siya impeach din. pwede mapa-impeach din yan. Unang pagka-sona. Kasi alam mo naman, sunod-sunuran lang, sino bang nagpapa-impeach? It's the member of Congress. By 2026 or 2027, makikita na niyan kung sino yung leading candidate. Everybody will jump ship. Parang parang mga langgam yan Kung sino yung naamoy nilang matamis, pupunta yan doon So may nakikita ka ba, Secretary, na relevance nito dito sa mga investigasyon na ukol dito sa flood control projects at itong mga walang sasantuhin at mga ganyan? Pwedeng with this appointment now of the secretary, former secretary as ombudsman, nagiging useless na yung ICI. Nagiging useless na yun.
Kasi, Si Remulla. ang ICI walang prosecution power. It's only salimpusa lang yan na mag-imbestiga. Mag-recommend. Pero wala akong pakialam si ombudsman dyan sa ICI. Pwede siyang gumawa ng sarili niyang investigasyon. He can direct all his investigators to investigate all this, Diskaya, sila Saldico, pwede niyang imbestigahan lahat yan. Except Saldico is no longer Congressman. a congressman. So, gray area yan. So, talagang abangan ang susunod. Pero pwedeng madawit din si Saldico doon sa statement ni Alcantara, ni Bryce at ni Bernardo. Kasi kung sasampahan silang kaso, kasabwat si Saldico nila, pwedeng hatakin si Saldico. Pati kay Gutesa, no? Pwede rin sila. Si Gutesa, pwede sila. So, ito, para sa akin, ang primary dito. Now, with regards to the issue na sinasabi ni Amy na this is all for the purpose of removing Sara Duterte, matagal pa yung proseso na yan. He cannot remove Sara Duterte. So, He abot can pa ng investigate 2020. her and come up with a prima facie case and file it with the Sandigan. But prior to that, Sara can go to the court, Court of Appeals muna. and it can even go to the Supreme Court. So, wala pa yan. Matagal pang proseso. So, hindi nila magigipit at... Hindi nila magigipit yan. Wala sila masisimulan na So, maiinom dyan. pero lalong gagalitin nilang taong bayan. Gagalitin nila kasi ang tanging lang kasi makakapag-remove ng Vice President is through impeachment. Pero to remove her for administrative, Ay, wala. Wala yan. reviewable ng court, ng higher court, ang desisyon ng ombudsman. On the administrative. On the criminal naman, reviewable naman. Ang criminal, Sandigan. sa ombudsman at first step, then pag na-file na sa Sandigan, reviewable din ng Supreme Court. Ang dami dyan, alam ko, marami ng dinesisyonan ng Sandigan Bayan na guilty na. Pero nandyan sa Supreme Court nakapending, pinapatulog. Nakaparking. Aabot pa ng, mayroon isa dyan, alam ko, sa Mindoro, kaibigan ko. Ang tagal na found guilty by the Sandigan. Pero hindi pa dinesisyonan ng Korte Suprema hanggang ngayon. Pinatulog ng todo-todo. Ilang years na yan? 10 years na siguro. So, ako, para sa akin, ang konklusyon ko dito, ay talagang gulong-gulo na ang kaisipan ng appointing power. Kasi parang wala tayong makitang rhyme and reason, no? Para sa akin, Except for the fear factor. with due respect, maybe this is just my personal view. It could have been worse. Itong kay Boying is not even really fearsome. Kasi unang-una, ako, I know him. When I was the head of Upsilon, yung fraternity ko, he was my vice illustrious fellow. And I've known this guy. He has certain righteousness in him. Siguro, ngayon lang, dahil na-overwhelmed lang siguro siya, mahal niya si Marcos at sumusunod siya. Pero hindi yan siguro parang subiri yan or parang yan na may limit yung inuutos na sobra na. Pero mas matindi, with due respect mga kababayan, mas matindi kung ang ina-appoint yung Logan. Mas worse yun kung yun ang na-appoint na ombudsman kaysa kay Boying Remulla. Kasi yun, robot yun eh. With due respect, she's So, disusi yan ni Lisa Marcos. Pakita natin yung mga nominees. Kung sino. Ayan. Ayun, sa kaliwa, number 4.
Deputy Executive Secretary Liza Sa Lopez. daming mga magagaling sa nag-apply, bakit itong pinili? Deputy Executive Secretary, wala pa naman experience yan. Hindi mo lang nasama sa shortlist si Kim Menares, no? Kim Menares, mas magaling dyan. Mayroon pa sila yung ano sa kuan, mga ibang Justice justices. Reyes. Si Reyes. Oh. Sobrang mas magaling dyan sa ang matindi dyan, ito, robot ni Lisa Araneta yan. Remember, may mga ginawa yan doon sa DNR na Oo. nirelease niya ng mga Bagong-bago pa lang. kargamento. Oo. Dapat nga, hindi nakasali yan eh. Ha? Pero kung yan ang na-appoint na ombudsman, Mas delikado. mas matindi yan because Wala ang magsususi niyan yung babae sa Malacanang. Si Kasi Eva. Si Eva. Oh. Mabuti si Boying ang of course there are more there are better choices. Pero between Boying and this woman, Boying is much better. Kasi unang-una may experience na as DOJ Secretary, may experience na as member. Ito wala. And I wonder, bakit nakalusot yan sa JBC? Kaya nga, ngayon, ang sinasabi-sabi ng mga tao, mayroon ba talagang independence itong Judicial Bar Council? Na kung sino-sino lang ang nilalagay dyan. Are they being dictated by Malacanang? Sayang pag ano, no? Sana dumadaan sa CA man lang. No? Wala. Yeah. So, in the past, in the 1935 Constitution, just like in the United States, all appointees of government who are supposed to pass through the the Commission on Appointments. Lahat yan, even judges, even Court of Appeals, dapat sa Commission on Appointment sa 1935 Constitution. Pero sa 1987, Pero binago nila yan sa 1987. Na parang marami kasing yan sila Davide, sila Fernan kasama doon. Parang bias sila sa Supreme Court na magiging may pangsarili. But it should be dapat sa CA talaga. pagka nagkaroon ng dapat ibalik yan sa Commission on Appointments. Oo. So yun lang po mga kababayan. Ako nakikita ko diyan. It does not really so much harmful that former Secretary Remulla is in the ombudsman. Kasi may mga safeguards eh. There are safeguards. May mga recourse. Okay. Because the recourse is always the thing called grave abuse of discretion. Pagka may grave abuse of discretion, you can go up to the Court of Appeals and even up to the Supreme Court. So, yun ang armas ng mga inaabuso when it comes to filing charges. Pero to create fear among the local government, ay ito mas matindi. Talagang may function ang ombudsman yan. Takot na takot ang mga mayors, councilors, board members, vice governor, governor. Takot na takot. I remember noon, si former yumaong Governor Digamo. He was my friend. Ilang beses nila sinampahan ng kaso yun sa ombudsman. Digamo ng Negros. Oo. Sa panahon ni Carpio Morales. Pero pagdating sa Court of Appeals, na-reverse eh. Oh.
sinuspend nila pero nalip yung suspension dahil ni-reverse yung decision ng ombudsman. So, mayroong safeguards. Hindi basta-basta na tanggal ka lang basta-basta. So, yun po mga kababayan. So, with due respect to the new ombudsman, hindi pwedeng basta-basta lang na ipakulong si Vice President Sara. There are so many safeguards against that for abuse of power. So, yun po lang mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Iparas at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat po.